Kumusta po kayo? Mga kaibigan, ako po ang inyong lingkod mula sa loob. Kuwento. Naalala ko pa noong bata ako. Laying, sinasabi ang lola ko, mag-ingat ka sa mga hindi kilala. Pero paano kung ang panganib ay hindi nagmumula sa isang estranghero? Paano kung ito ay nagtatago sa likod ng isang pamilyar na mukha? Isang taong iginagalang ng lahat nung 2020. 5 magkakaibigan ang nagpunta sa Palawan para sa kanilang graduation trip. Ang kanilang nabag ay punong ng pangarap at pag-asa. Ngunit hindi na sila nakabalik. Ang kanilang kwento ay naging isang alamat sa bayan, isang babala tungkol sa gubat at sa mga hiwaga nito sa loob ng 5 taon. Ang tanging tanong ay nasaan sila? Ngunit mali pala ang tanong. Ang tamang tanong ay sino ngayon? Sasamahan ko kayo sa isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento na hindi lang tungkol sa isang krimen, kundi tungkol din sa katatagan ng isang kapatid na hindi sumuko at sa isang lihim na napakatagal na itinago, isang lihim na mas madilim pa sa pinakamadilim na gabi sa gubat ng Palawan. Ang lamat na buhay, ang Palawan, ay may malihim. Sa ilalim ng matatayog na puno at sa likod ng naglalakihang bato, may mga kwentong hindi kailanman naisisiwalat. Mga kwentong natutulog. Nag-aabang lang ng tamang sandali. O nga maling taong gigising sa kanila, October. Taong 2025, isang mainit na umaga. 5 taon na ang lumipas mula ng huling narinig ang kanilang mga pangalan sa mga bulong-bulungan. 5 taon ng katahimikan, sina David at Chloe. Isang makasintahang mula sa Belika ay hindi nakahanap ng misteryo. Ang hinahanap lang nila ay ang pangakong Palawan, isang lugar na hindi pa nasisira ang sibilisasyon. Ang kanilang mapa ay may mga minarkahang daanan. Mga litas na ruta para sa mga turista. Ngunit para sa kanila, ang tunay na ganda ay nasa mga lugar na wala sa mapa. Ang init ay mabigat. Halos isang kumot na bumabalot sa kanila. Ang tunog nga kuliglig ay nakabibingi. Isang walang tigil na hunina, siyang musika ng gubat sa kanilang paglalakad. Sa kilid ng opisyo aladaanan, may isang bagay na umagaw sa kanilang pansin. Isang siwang sa pagitan ng mga halaman. Isang lumang daanan na halos kinain ng kalikasan. Hindi ito daanan ng tao, kundi isang pilat sa lupa. Uminto si David. Itinuro niya ito. Tingnan mo. Sabi niya sa mahinang boses, na parabang ayaw niyang guluhin ang katahimikan ng lugar. Tuminjin si Chloe. May pag-aalinlangan sa kanyang mata. Ngunit mayroon ding kislap ng pag-usisa. Ito ang dahilan kung bakit sila naglakbay ng napakalayo. Para sa mga sandaling tulad nito, nakatinginan sila. Isang tahimik na kasunduan. Walang salitang binitiwan. Ngunit pareho nilang alam. Liliko sila. Ang pagpasok sa lumang daanan ay parang pagpasok sa ibang mundo. Agad na nagbago ang lahat. Ang ginit ay napalitan e nikilamig. Ang sikat na araw ay hindi na makatagos sa makakapal na dahon sa itaas. Ang nakabibinging huningam gakuliglig ay napalitan ng isang kakaibang katahimikan. Masyadong tahimik. Ilang minuto pa lang silang naglalakat ng may maamoy si Chloe. Isang kakaibang amoy. Matamis. Na may halong luma at nabubulok. Hindi ito ang amoy ng gubat. Ito ay amoy ng isang bagay na matagal nang naiwan. Isang bagay na hindi dapat naroron. Naamoy mo ba yun, bulong niya kay David. Tumango si David. Ang kanyang no ay nakakunot. Sinundan nila ang amoy. Dinala sila nito palayo sa daanan. Patungo sa isang kumpol ngang naglalakihang mga bato. At doon nila ito nakita. Sa pagitan ng 2 dambuhalang bato, may isang makitit na siwang. Isang lamat sa balat ng mundo. At sa loob lamat na iyon, may isang bagay na nakasiksik. Nakapiit. Sa una.
Hindi ito maintindihan ng kanilang maisip. Isang kumpuang sanga, isang kakaibang pormasyon ng bato ngunit habang tumatagal ang kanilang pagtitik, unti-unting nabubuo ang isang anyo. Isang anyo ng tao. Nakatayo ito. Pero hindi ito buhay. Ang mga braso at binti ay nasa isang anggulong imposible, nakakapit sa mga para na bato, na parabang sa huling hininga nito. Sinubukan nitong umakyat palabas, pero huli na ang lahat. Ang balat ay matagal nang nawala. Ang natitira na lang ay mga buto. Isang kalansay. Nakatinggala ang bunggo nito sa kapirasong langit na natatanaw mula sa siwang. Isang tahimik na sigaw na walang sinuman ang nakarinig sa loob ng maraming taon. Napatras si Chloe. Isang maliit na tunog ng takot ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hinawakan siya ni David. Ang init ng kamay nito ay hindi sapat para pawiin ang lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang amoy, ang anyo, ang katahimikan. Lahat ay nagsasabing ang isang kwento ng pahihirap at pag-isa sa kanilang pag-atras. Sa gitna ng takot na bumabalot sa kanila, may isa pa silang napansin. Ilang metro mula sa lamat na bato, halos natatabunan ng baging, ay isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Mukha itong bahagi na gubat. Isang nilalang na tumubo mula sa lupa. Sira na ang pinto. Nakabukas ng bahagya na parang isang bibig na nag-aanyaya. Basak ang mga bintana na parang mga matang bulak. Ang sentido kumon ay nagsasabing tumakbo na sila. Umiwi. Ipalam sa mga pulis, ngunit may isang puwersang hindi may paliwanag ang humila sa kanila palapit. Kailangan nilang malaman. Dahan-dahan silang pumasok. Ang sahig ay lumalanggit-ngit sa bawat hakbang. Puno nga, alikabok na singkapa nga, kumot at mga tuyong dahon. Ang hangin sa lubay mabigat. Amoy amag at mga lihim na matagal ng tinago sa isang sulok. Nakasalansan ang 5 lumang backpack. Ang magakulay nito ay kupas na. Ang tela ay marupok na. May nakabukas na isa sa loob. Kasama nga mga lumang damit ay isang kamera, isang luma. Tikitsay lakema. Pinulot ito ni David. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay parang bigat ng isang katotohanan. Pinunasan niya ang dumi sa ibabaw nito gamit ang kanyang hilalaki. Inilalantat ang isang pangalan na inukit gamit ang isang matulis na bagay. Hindi ito gawa ng makina. Ito ay personal. 4 na letra. M. A. Y. A. Maya. Ang pangalan ay bumulong sa hangin ng abandonadong bahay. Ginising ang mamulto ng nakaraan. Isang pangalan na minsan nang naging laman ng mga balita. Isang pangalan na kabilang sa 5 dalaga na napunta sa Palawan para sa isang selebrasyon at hindi na kailanman nakabalik. 5 taon bago ang lahat ng ito. Bago ang lamat. Bago ang kalansay. Bago ang nakakabinging katahimikan. May isang hapunan, taong 2020, ang amoy nga adobong manok na niluluto nga ang kanilang ina ay pumupuno sa malit na kusina. Isang amoy nga tahanan at seguridad. Ang tawa ni Maya ay umalinggaw sa buong bahay. Isang musika na kay sarap pakinggan. 18 taong gulang pa lang siya nun. Katatapos lang ng high school. Ang buong mundo ay nasa kanyang harapan. Naghihintay na tuklasin. Kuya, dahan-dahan naman sa kanin. Baka maubusan kami. Biro niya sa kanyang kapatid na si Miguel. Si Miguel, 22 taong gulang. Isang seryosong estudyante nga pamamahaya. Ay ngumiti lang habang nagsasandok ngang isa pang tasang ng kanin. Ikaw ang magdahan-dahan. Baka kung saan na naman mapunta iyang camping ninyo sa gubat. May bahid ng pag-alala sa kanyang boses. Isang bagay na laging naroon kapag si Maya ang pinag-usapan. Kasama ko naman sina Sofia at ang mababae. Kuya, mag-ingat kami.
Sagot ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik. Graduation trip lang namin ito. Sa Palawan. Ang ganda, raw dun. Mga kwiya ba? Magailog. Magabituin sa gabi. Tumingin si Miguel sa kanyang nakababatang kapatid sa niti nito. Sa walang katapusang enerhiya nito, si Maya ang araw ng kanilang pamilya. Basta tumawag ka palagi. Araf-araf. Siguraduhin mong may signal. Opo. Kuya, huwag kang masyadong mag-alala. Tatanda ka agad niyan. Pagkatapos, hapunan. Habang abala na si Maya sa pag-ayos ng kanyang backpack, lumapit si Miguel. May inabot siyang isang maliit na kahon, isang power bank, para hindi ka maubusan ng baterya. Sabi niya, wala kang dahilan para hindi tumawag. Kinuha ito ni Maya at sa halip na sumagot, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang kapatid. Salamat. Kuya, ang arte mo. Babalik, ako agad. Humiwalay siya sa yakap. Ngumiti ng malapat at itinaas ang kanyang kanang kamay na parang nanunumpa sa harap ng isang hukom. Pangako, iyon ang huling imahe na nanatili sa isip ni Miguel. Ang ngiti, ang ningning sa mga mata, ang salitang pangako, ang huling pagkakataon na nakita niyang buo ang kanyang kapatid. Ang maibinulong na limot, ang balitang isang kalansay na natakpuan sa isang liblib na bahaging Palawan ay mabilis na kumalat. Parang isang apoy sa tuyong damuhan. Mula sa maliit na estasyon ng pulis sa bayan, umayat ito sa mga regional na tanggapan. Hanggang sa marating nito ang malamig at abalang nga pasilyo ngang pambansang kawanihan ngang pagsisiyasat sa Maynila. Ang kaso ngang 5 nawawalang dalaga. Isang kasong natutulog sa loob ng 5 taon ay biglang ginising mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog at kasama energy-pagizing na iyon. Dumating si Agent Reyes. Hindi siya ang tipong investigador na nakikita sa mga pelikula. Walang siyang dalang baril na nakasabit sa kanyang baywang o isang magarbong kotse. Ang dalalang niya ay isang itim na maleta at isang pares ng mamata na tila nakikita ang mabagay na hindi kayang makitang ordinaryong tao. Siya ay isang babae na nasa mga 30 taong gulang. Ngunit ang kanyang tindig ay may bigat ng isang taong nakasaksi na ng kadiliman ng mundo. Ang kanyang pagdating sa maliit na bayan ay parang pagdating ng isang bagyo tahimik sa una. Walang hangin. Walang ulan. Ngunit alam ng lahat na may dala itong isang malakas na pagbabago. Ang una niyang pinuntahan ay ang istasyon ng pulis. Isang maliit na gusali na kinakalawang na ang marehas. Doon, sinalubong siya ni Chief de la Cruz. Si Chief de la Cruz ay isang lalaking hinulmang ng panahon at ng sistema. Malapit na siyang magretiro. At ang tanging gusto na lang niya ay katahimikan, Agent Reyes. Bati niya. May pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mamata. Maligayang pagdating sa aming munting bayan. Simple lang ang kaso na ito. Sa tingin ko, isang malungkot na aksidente. Naupo si Reyes sa isang upuang kahoy sa tapat ng kanyang mesa. Ang mesa ay punong papel na walang kinalaman sa kaso. Tumingin siya sa paligid. Ang istasyon ay tahimik. Masyadong tahimik. Simple 5 dalaga ang nawala. At isang kalansay ang natagpuan pagkatapos ng 5 taon. Balang simple doon. Hepe, kinuha ni Chief de la Cruz ang isang manipis na folder na kulay brown. Iyon ang opisyal na file ng kaso. Manipis na parang isang polyetong restaurant. Inilapag niya ito sa mesa na parang isang mabigat na pasanin. Noong 2020, ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Nag-organisa kami ng mga search party. Mga voluntaryo. Mga pulis. Pero ang gubat ng Palawan. Agent. Ibang klase ito. Malawak. Malalim. Maraming maring mangyari. Maring naligaw sila. Nahulog sa bangin. O tinanggay nga gos na ilok. May kinuha siyang isang lumang diaryo mula sa isang drawer. Maingat niya itong inilatak sa mesa.
Ang headline ay malaki at dramatiko na wawalanggam siya estudyant. Pinaniniwala ang kinuha ng mga engkanto. Tumingin si Reyes sa diaryo. Sa mga salitang malalaki at itim, pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang tingin kay De La Cruz. Walang bakas na emosyon sa kanyang mukha. Engkanto, iyan ba ang opisyal na konklusyon ng inyong investigasyon? Hepe, hindi opisyal. Siyempre. Mabilis na sagot ni De La Cruz. Na parang napaso, pero alam mo na. Som nga probinsiya. Malakas ang paniniwala sa mga ganyan. Minsan, mas madaling tanggapin ng mga tao ang isang kwentong hindi maintindihan kaysa sa isang masakit at malupit na katotohanan. Hindi na nagsalita pa si Reyes. Kinuha niya ang folder. Tumayo. At nagpasalamat habang papalabas siya. Naramdaman niya ang mata ni De La Cruz na nakatiti sa kanyang likod. Isang tingin na hindi niya mabasa. Dinala niya ang manipis na folder sa isang maliit na opisina na inihanda para sa kanya sa munisipyo. Doon, naghihintay si Miguel. 5 taon ang nakpatanda kay Miguel nang higit pa sa kanyang edad. Ang dating siglang isang estudyante ng pamamahayag ay napalitan ng isang malungkot at matigas na determinasyon. Hindi siya tumigil sa paghahanap sa loob ng 5 taon. Ang kaso ni Maya ay naging ang hangin na kanyang hinihinga. Ang tinapay na kanyang kinakain. Salamat sa pagdating. Sabi ni Miguel kay Reyes, ang kanyang boses ay pagod. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, may bahid ito ng pag-asa. Binuklat ni Reyes ang folder sa mesa sa pagitan nila. Halos walang laman, mga paw ng ulat na kulang sa detalye. Ilang malabong larawan ng lugar kung saan huling nakita ang kanilang sasakyan. At isang huling pahina na may isang pangungusap. Ang kaso ay isinarapan samantala dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ito lang tanong ni Reyes. Ang kanyang boses ay isang halo nga pakadismaya at galit. Tumango si Miguel. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang nalabi. Iyan lang ang ibinigay nila sa amin sa loob ng 5 taon. Iyan lang ang sagot nila. Ginawa na raw nila ang lahat. Binasa ni Reyes ang listahan ng mga voluntaryo na tumulong sa paghahanap noon. Mga pangalan ng mga mangingisda, mga magsasoka, mga may-aring tindahan, at isang pangalan ang umagaw sa kanyang pansin. Isang pangalan na paulit-ulit na nabanggit sa mga ulat bilang isang masigasig at mapagbigay na katulong. Sino si Mang Mateo, tanong ganiya. Nakbago ang ekspresyon ni Miguel. Si Mang Mateo siya ang pinakamayaman at pinakarespetadong tao dito. Halos lahat ng lupa sa hilagang bahagi ay pag-ari niya. Sa katunayan, siya ang isa sa mga unang tumulong. Nagbigay siya ng malaking halaga para sa pagkain at tubig ng mga voluntaryo. Siya mismo ang sumama sa paghahanap sa gubat. Kasama ang kanyang naiisang anak. Si Marco. May naalala si Miguel. Isang alaala na matagal na niyang ibinaon dahil sa sakit na dulot nito. Noong unang araw ng pahahanap. Helos, hindi na makatayo. Ang nanay ko sa sobrang pag-iyak sa command post. Nilapitan siya ni Mang Mateo. Inabutan siya ng isang basong tubig. Naalala ko pa ang sinabi niya. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya, Mrs., huwag kang mag-alala. Ang mga batang tulad nila. Minsan kailangan lang nilang iladlat ang kanilang mga pakpak at lumipat. Babalik din sila kapag handa na sila. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Reyes. Ang masalitang iyon. Na dapat sana, ay, nagbibigay na ali. Ngayon ay, may isang kahulugan na nakakakilabot. Nasaan ang malupa? Niya tanong ni Reyes. Ang kanyang boses ay mariin. Karamihan ay nasa Hilaga. Sagot ni Miguel. Pero mayroon siyang isang lumang property sa Timok. Isang lugar na hindi na niya pinapansin. Sabi nila. Nasunog daw iyon noong dekada 90 at hindi na muling itinayo. Saan banda sa Timok pakusisa ni Reyes? Tuminjing si Miguel kay Reyes. At sa kanyang mga mata, isang masakit na pagkaunawa ang nagsimulang mabuo.
Parang isang salamin na dahan-dahang nabibitak, malapit. Malapit sa lugar kung saan natagpuan ang abandonadong bahay na kahoy. Isinara ni Reyes ang folder sa isang malakas na baksak. Ang manipis na folder na iyon ay hindi lang naglalaman ng isang kaso. Naglalaman itong 5 taon ng matanong na hindi sinagot, ng mga luhang hindi pinansin, ng isang katotohanang sadyang tinakpan. Tumingin siya kay Miguel. Ang kanyang mata ay nag-aalap. Ang kaso ng kapatid mo, sabi niya sa isang boses na matatag at malamig na parang bakal. Ay, hindi lang nalimutan. Ito ay sadyang ibinaw ng buhay. Ang huling habilin ng isang kaluluwa, ang pagbabalik sa bahay na kahoy, ay mas mahirap para kay Miguel kaysa sa inaasahan niya. Ang unang pagpunta nila ay punong gulat at takot. Ngayon, ito ay puno ng isang mabigat na kalungkutan. Ang bawat sulok ay tila bumubulong ang pangalan ni Maya. Ang bawat anino ay tila may hawak na isang masakit na alaala. Ang hangin ay mabigat sa mga alaala ng mahuling sandaling ang pag-asa na naging isang walang katapusang paghihintay. Si Agent Reyes ay sistematiko sa kanyang pagsisiyasat. Bawat pulgada ng bahay ay kanyang sinusukat. Kinukuhanan ng litrato at minamakahan para sa kanya. Ito ay isang crime scene, ngunit para kay Miguel, ito ay isang puntod. Isang puntod na walang pangalan. Habang si Reyes ay abala sa pagsusuri sa mga backpack, si Miguel ay naglakad-lakad sa loob ng bahay. Ang sahig na gawa sa kahoy ay marupok na. Sa bawat hakbang niya, may isang mahinang langit-ngit na parang isang daing mula sa nakaraan, malapit sa isang bintanang basak, kung saan tumatagos ang isang manipis na sinang liwana. Isang tabla ang lumubog ng bahagya sa ilalim ng kanyang paa. Isang kakaibang tunog. Isang pakiramdam na iba sa lahat. Uminto siya. Dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang bigat. Muling lumangit-ngit ang tabla. Yumukos siya. At sa ilalim na makapal na alikabok, nakita niya ang gilid ng tabla na bahagyang nakaangat. Ginamit niya ang kanyang daliri para sungkitin ito. Madali itong umangat. Na para bang matagal na itong laging binubuksan at isinasara. Sa ilalim ng tabla, may isang maliit na espasyo. At sa loob ng espasyong iyon, may isang bagay na nakabalot sa isang lumang tela na kulay asul. Maingat niya itong kinuha. Isang kwaderno. Isang maliit na jurnal. Agent Reyes, tawag niya. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong. Lumapit si Reyes. Makasama nilang tiningnan ang kwaderno. Ang takip nito ay malambot na sa kalumaan. At ang mga pahina ay naninilaw na at may mga mansa ang tubig. Ang sulat kamay sa lubay nanginginig. Magulo. Parang isinulat ng isang taong hinahabol ng kanyang sariling mademonyo. Sa unang pahina, may isang pangalan na isinulat ng paulit-ulit. Marco. 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 Sabi ni Miguel, anak siya ni Mang Mateo, isang tahimik na binata, palaging nakabuntot sa ama niya. Na parang isang anino, binuklat nila ang makapahina. Ang mga salita ay parang mga multo na nagsasabing isang kwentong hindi dapat malaman ng sinuman. Oktubre 20. Taong 2020. Dinala sila ni Ita dito. Nakita raw nila siya sa gubat habang may ginagawa siyang hindi dapat makita. Hindi ko alam ang gagawin. Ayokong gawin ito. Pinilit niya ako. Sabi niya. Pamilya tayo. Ang pamilya ay nagtutulungan. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Miguel. Ang hinala na dati ay mga anino lang sa kanyang isipan ay ngayon ay nakakaroon ng isang nakakatakot na anyo. Oktubre 22. Ikinulong niya sila sa silong. Naririnig ko silang umiyak sa gabi. Ang kanilang maiyak ay gumigising sa akin. Sinabi ko kay itay napakawalan na sila. Sinampal niya ako ng malakas. Sabi niya, wala akong alam sa mundo at dapat akong manahimik
kung ayaw kong isunod niya ako. Nagpatuloy sila sa pagbabasa. Ang kwaderno ay isang talaan ng takot, pag-aalinlangan, at isang unti-unting namamatay na konsensya. Isang talaan ng isang anak na nabubuhay sa ilalim ng anino ng isang halimaw na tinatawag niyang ama. Nobyembre 3, masama ang lagay ng isa sa kanila. Ang pangalan niya ay, sa tingin ko, Ana. Mataas ang lagnat niya. Hindi na siya makatayo. Sinabi ko kay Tay na kailangan niyang gamot. Ang sabi niya, hayaan mo siya. Isang problema na lang ang isipin natin. Kinabukasan na. Hindi ko na siya nakita. Napatigil. Si Miguel. Hangin. Ay, tila nawala sa kanyang mabaga. Si Ana, ang matalik na kaibigan ni Maya, na parang kapatid na rin niya. At pagkatapos, dumating sila sa huling mga pahina. Ang sulat kamay dito ay mas magulo. Mas desperado. May mga bahit ng luha. Disyembre 1, ginawa niya ito. Sa harap ko, pinanot niya ako habang ginagawa niya ito. Isa-isa. Si Maya. Lumaban siya. Siya ang pinakamatapang sa kanilang lahat, bago ang lahat. Tumingin siya sa akin. Sinabi niya sa akin na hanapin ko ang kuya niya. Sinabi niya na sabihin kung mahal niya siya ng sobra. Hindi na napigilan ni Miguel ang kanyang luha. Bumagsak siya sa kanyang tuhod. Hawak ang kwaderno na parang isang sagradong bagay. Ang bigat ng 5 taon ng pag-asa at pagkabigo ay bumagsak sa kanya sa isang iglap. Hinawakan ni Reyes ang kanyang balikat. Walang salitang namutawi sa kanyang galabi sa mga sandaling tulad nito. Walang salita ang sapat sa gitna ng kanyang pagdadalamhati. Itinuro ni Miguel ang huling talata. Ang huling isinulat ni Marco. Hindi ko kaya. Hindi ko na kaya ang bigat nito. Patawad. Pero may isa. May isa pa siyang hindi alam. Noong gabing iyon, sinabi niya sa akin na tapusin na ang lahat. 4 lang ang sinunod ko. May isa akong itinago. Ang pangalan niya ay Sofia. Buhay pa siya. Itinago ko siya sa isang lugar na kami lang ang nakakaalam. Sana mapatawad niyo ako. Ang mga salita ay tumama sa kanila na parang kidlat sa isang maaliwalas na langit. Sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Sa gitnang pinakamasakit na trahedya. Isang maliit na bituin ang sumilip. Isang imposible. Hindi ka panipaniwalang bituin ng pag-asa. Sofia, buhay pa siya. Ang misyon ay biglang nagbago. Hindi na ito tungkol sa paghahanap ng hustisya para sa mga patay. Ito na ngayon ay isang karera. Laban sa oras para iligtas ang naisang buhay na natitira. Sa mga desperadong salita ni Marco. Nagliwanag ang isang sinangang pag-asa pagkatapos ang 5 taon ng kadiliman. Kung naniniwala ka at ang iyong mga kaibigan na may pagkakataon pang bumalik si Sofia. Mangyaring samahan kami sa pagbibigay sa kanyang ang higit na pananampalataya sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento na may salitang lihim bilang isang tahimik na panalangin para sa dalaga. Babalik tayo sa susunod na bahaging kwento. Ang halaga ng katahimikan. Ang kwaderno ni Marco ay isang bomba na malapit ng sumabo. Ngunit isa itong bomba na kailangang pasabugin sa tamang oras at sa tamang paraan. Alam ni Agent Reyes na si Mang Mateo ay hindi isang ordinaryong kriminal. Siya ay isang taong may kapangyarihan. Isang taong na ang mag-augat ay malalim na nakabaon sa lupang ang komunidad na ito. Isang malinggalo. At ang nag-isang pag-asa nila si Sofia ay maaring mawala na parang bula. Kailangan nilang maging matalino. Kailangan nilang maging maingat. Kinabukasan, nagpunta si Reyes sa bayo. Nag-isa. Iniwan niya si Miguel kasama ngang kopyang jurnal. Nagtungo siya sa nag-iisang kapihan doon. Isang lugar na amoy, kape at mga usapang pangnegosyo. At tulad ni naasahan niya. Naroon si Mang Mateo. Nakaupo sa kanyang paboritong mesa sa sulok. Nagbabasa ng diaryo. Umiinom ng mainit na kope. Nakaputing polo. Malinis. Kagalang-galang. Isang haligi ng komunidad
lumapit si Reyes sa kanyang mesa. May dalang sariling tasa ang kape. Magandang umaga po ulit. Mang Mateo, maaari po ba akong makiupo ibinabani? Mang Mateo ang kanyang diaryo. Gumiti siya. Isang ngiting mapakalingan at tila kayang pawin ang anumang pagdududa. Siyempre. Ahente, maupo ka. May bago ka na bang balita mayroon po? Sabi ni Reyes. Naupo. May natagpuan po kaming isang journal sa abandonadong bahay. Mukhang bagaring ang isang lalaki. Isang lalaking labis na nagdurusa. Pinano ni Reyes nang maigi ang reaksyon ni Mateo. Walang nagbago sa kanyang mukha. Ngunit sa kanyang mata, may isang bahagyang paninigas. Talaga at ano ang sinasabi sa journal na iyon mga bagay na nakakalungkot. Mga bagay na puno negapagsisisi. Sabi ni Reyes. Ang kanyang boses ay kalmado. Nabanggit din po niya ang kanyang anak. Si Marco. Tila malapit po sila sa isa't isa. Ang anak ko. Sabi ni Mateo. Isang tunay na lungkot ang gumuhit sa kanyang boses. Si Marco ang buhay ko. Ahente, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Naintindihan ko po. Kaya po, siguro, nabanggit din sa journal na ito na madalas daw pong magpunta si Marco sa lumang property ninyo sa Timok. Mayroon daw po siyang isang lihim na lugar doon na pinupuntahan kapag nalulungkot siya. Ito ay isang kasinungalingan. Isang pain. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng makutsarita na tumatama sa mata sa tinitigan ni Mateo si Reyes. Sinusuri siya. Na parang isang ahas na tinitignan ang kanyang biktima. Pagkatapos, isang malungkot na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Mahina ang puso ng anak ko. Ahente, masyado siyang mabait para sa mundong ito. Dinibdib niya ang lahat. Ang sakit ng mga pamilya. Ang trahedya. Hanggang ngayon. Dinadala pa rin niya ang bigat ng nakaraan. Hindi na nagtanong pa si Reyes. Alam niyang nakuha na ni Mateo ang mensahe. Nagpasalamat siya at umalis. Iniwan si Mateo na nakatitig sa kanyang tasaang kape na hindi na niya ginalaw. Ang mensahe ay naihatid na. Alam na ni Mateo. Alam niyang may alam na sila. Pag-uwi ni Mang Mateo sa kanyang malaking bahay, wala na ang ngiti sa kanyang mukha. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa kanyang malawak na lupain, lahat ng ito. Pinahirapan niya, itinayo niya ang pangalan ng kanilang pamilya at hindi niya hahayang sirain ito ng isang mahinang anak. Si Marco, ang kanyang dugo, ang kanyang kahinaan, ang kanyang pagkakamali. Dumating si Marco sa bahay ng gabing iyon. Galing siya sa bukit. Amoy lupa pa. Itay. Bati niya. Marco. Anak. Sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malamig sa isang paraan na nakakakilabot. May problema tayo. Isang malaking problema. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa pagdating ni Agent Reyes. Ang tanong tungkol kay Marco. Ang tungkol sa isang journal. Alam na nila. Itay. Sabi ni Marco. Nanginginig ang boses. Ang kanyang mamata ay punong takot. Ito na ang pagkakataon natin. Kailangan na nating itigil ito. Kailangan na nating sabihin ang totoo. Ang totoo, tumawa si Mateo. Isang tawang walang saya. Isang tawang parang tunong nababasak na salamin. Anak. Ang katotohanan ay kung ano ang sasabihin natin. At ang sasabihin natin ay isang malungkot na kuwento na magbibigay ng kapayapaan sa lahat kinabukasan. Isang tawag ang natanggap nga istasyon ng pulis. Isang tawag mula sa isang historikal na si Mang Mateo. Umiyak siya sa telepono. Ang kanyang boses ay basak. Natakpuan niya raw ang kanyang anak sa kuwarto nito. Nakahanto sa isa sahig. May baril sa kanyang kamay at isang sulat sa tabi niya. Isang suicide note. Nang dumating si Reyes at Miguel,
Sa bahay nga Makeo, naroon na ang mapulis ni De La Cruz. Ang eksena ay kontaminado na. Ang katawan ni Marco ay natatakpan na ng buting kumot. Si Mang Mateo ay nakaupo sa isang silya sa sala. Ang kanyang mukha ay nakasubsop sa kanyang mapalat. Isang perpektong imahe ng isang nagdadalamhating ama. Binasa ni Reyes ang sulat. Ang sulat kamay ay kapareho ng nasa journal. Isinulat di umano ni Marco. Inamin niya na siya, sa sobrang depresyon at konsensya, ang may kagagawan sa pakawalan ng madalaga. Itinapon daw niya ang mga katawan sa dagat at dahil hindi na niya makayanan ang bigat ng kanyang kasalanan, nagpasya siyang tapusin na ang lahat. Isang perpektong kwento, isang kwentong isinasara ang lahat ng tanong. Ngunit alam ni Reyes na ito ay isang kasinungalingan. Alam niya na ang sulat na iyon ay hindi isang pagamin, kundi isang hatol. Isang hatol nga matayan na, isinulat ngang sarili niyang magamit ang kamay ng kanyang anak. Ang nag-isang saksi nila ay wala na. Ang nag-isang taong nakakaalam kung nasaan si Sofia ay tahimik na magpakailanman. Ang pag-asa na sumilip sa madilim na bahay na kahoy ay biglang pinatay, na parang isang kandila na hinipan ng isang malakas na hangin. At isang tanong na mas mabigat kaysa sa dati ang naiwan sa hangin kung si Marco ay patay na. Sino ang magtuturo sa kanilang daan papunta kay Sofia? Ang tawag ni Ilang para kay Sofia. Ang oras ay hindi na sinusukat sa mga araw o linggo. Sinusukat niya ito sa pagdating at pag-alis ni Marco 2 beses sa isang linggo, tuwing Martes at Biyernes. Palaging sa pakita NG alas 2 at alas 4 NG apon. Darating siya palagi sa loob ng 5 taon. 1,825 araw. Ang kanyang mundo ay isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at nipa. Nakatago sa isang liblib na bahagi ng malawak na lupain ng Mateo. Ang kubo ay may isang maliit na bintana. Masyadong makitit para takasan. Ngunit sapat na para makita ang isang kapirasong langit. Ang langit na iyon ang naging kanyang kalendaryo. Ang araw ang naging kanyang orasan. Ang matunong gubat ang huningang maibon sa umaga. Ang korongang makuliglig sa gabi ang naging kanyang musika. Hindi siya nakagapos. Ang mapadar ng kanyang kulungan ay hindi rehas na bakal, kundi takot. Takot sa lalaking tinatawag na Mang Mateo. Ang ama, ang halimaw. Si Marco ang kanyang bantay, ang kanyang tagapagpakain, ang kanyang tanging koneksyon sa mundong matagal na niyang kinalimutan. Ang kanilang relasyon ay isang komplikadong sayong ng tahimikan. Si Marco ay hindi niya kaway. Ngunit hindi rin niya kaibigan. Siya ay isang anino. Isang paalalay nga kanyang sitwasyon sa bawat pagdating ni Marco. May dala siyang pagkain bigas, delata, minsan ay prutas. Ngunit ang pinakamahalagang dala niya ay mga libro, mga lumang nobela, mga aklat tungkol sa kasaysayan, mga aklat tungkol sa mga halaman at hayop sa Palawan. Ang mga libro ang naging kanyang pagtakas. Sa pamamagitan ng mga ito, naglakbay siya sa ibang mamundo habang ang kanyang katawan ay nananatiling bilanggo. Minsan, nag-uusap sila, magatibit na salita. Kumain ka na, sabi ni Marco. Nagdala ako ng gamot. Sabi niya, no, minsan siyang lagnatin. Mag-ingat ka. Sabi niya, palagi bago umalis. Isang araw, tinanong siya ni Sofia, bakit ang isang salitang iyon ay naglalaman ng bigat ng 5 taon. Bakit ako? Bakit ako buhay? Tumingin si Marco sa kanya. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Sofia ang tunay na anyo ng lalaki sa likod ng anino. Isang anyo ng paghihirap. Dahil, bulong niya, kailangan kong may iligtas. Kahit isa lang. Pagkatapos noon, hindi na sila muling nag-usap tungkol dito.
Ngunit isang araw ng Martes, hindi dumating si Marco. Hinintay siya ni Sofia buong hapon. Ang araw ay lumubog. At ang koronang makuliglig ay nagsimula na. Wala pa rin siya. Ito ang unang beses sa loob ng 5 taon na hindi siya dumating. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Sofia. Isang bagay ang mali. Maling-mali. Kinagabihan. Sa gitna na katahimikan ng guba, may narinig siyang isang tunog, isang putok, malayo. Nanggunit malinaw. Hindi ito tunog ang isang nahuhulog na sanga. Ito ay tunog na hebaril. Kinabukasan. Wala pa ring. Marco, ang takot ni Sofia, ay napalitan ng isang kasiguraduhan. Patay na siya. Ang kanyang tanging koneksyon sa mundo. Ang kanyang bantay. Ang kanyang tagapagligtas na hindi sinasadya. Ay wala na. At alam niya kung sino ang may gawa. Ang ama. Ang halimaw. At kung si Marco ay patay na. Nangangahulugan lang iyon ng isang bagay. Susunod na siya. Ang kaisipang iyon ang nagbigay sa kanya ang isang kakaibang lakas. Ang takot na nakulong. Sa kanya sa lugnang. 5 taon ay biglang naglaho. Napalitan ng isang primal na pagnanais na mabuhay. Naalala niya ang isang bagay na sinabi ni Marco ilang linggo na ang nakalipas. Kung may mangyari sa akin. Sabi nito, ang kanyang boses ay isang pabulong. Tingnan mo sa ilalim ng sahig. Sa tabi ng pintuan. Gumapang si Sofia patungo sa pintuan. Ginamit niya ang kanyang makuko para hukayin ang lupa sa ilalim ng isang maluwa na tablang ng kawayan at doon. Nakita niya ito. Nakabalot sa isang tuyong dahon ng saging. Isang ita. Isang bolo. Makalawang na ang talim nito. Ngunit matibay pa rin. Ang hawakan nito ay makinis na sa katagalan. Ito ang huling habilin ni Marco. Isang pamanhin. Isang pag-asa. Ginamit ni Sofia ang bolo para sirain ang simpleng trangkang ang pintuan. Ang tunog na babasag na kawayan ay ang pinakamagandang musikang narinig niya sa loob ng 5 taon. Itinulak niya ang pinto. Ang hangin sa labas ay tumama sa kanyang mukha. Sariva. Malinis. Ang amoy ng basang lupa at mga bulaklak ng gubat. Napapikit siya. Nilalasap ang bawat sandali. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 1,830 araw, siya ay malaya. Ngunit ang kalayaan ay may kasamang panganib. Nang imulat niya ang kanyang mata. Ang nakita niya ay hindi 100 palabas, kundi isang walang katapusang dagat ng buno. Ang gubat, ang parehong gubat na lumamon sa kanyang kakaibigan. Malaya siya. Ngunit nagisa. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na ang halimaw ay darating para sa kanya. Ang baktakas mula sa kulungan ay simula pa lang. Ang tunay na laban para mabuhay ay ngayon pa lang magsisimula. Ang mga ngaso at ang biktima, ang gubat, ay hindi isang lugar para sa mga hindi sanay. Para kay Sofia, isang dalagang lumaki sa siyudad. Ito ay isang kalaban. Ang bawat baging ay isang bitahag. Ang bawat tunok ay isang banta. Ang kanyang kalayaan ay isang malawan na kulungan na walang magkapader. Ang unang araw ay isang pagsubang ng pagtitiis. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng walang direksyon. Itinutulak lang ng takot. Ang kanyang mga paa ay nasusugatan sa mga tutulis na bato. Ang kanyang mga braso ay nagagasgasan ng matinik. Ang uhaw ay parang apoy sa kanyang lalamunan. Nang dumating ang gabi, sumilong siya sa ilalim na isang malaking puno. Nanginini sa laimi at sa coat. Nakikinisam nga kakaibang tunog ng gubat na nabubuhay sa dilim. Sa kabilang banda, si Mang Mateo ay hindi nagmamadali. Para sa kanya, ang gubat ay isang kaibigan. Isang lugar na kabisado niya na parang sarili niyang bakuran. Kinaumagahan pagkatapos na libing ni Marco. Nagtungo siya sa kubo kung saan niya itinago si Sofia. Nakita niya ang sirang pinto. Ang bakas ng bolo? Hindi.
Siya nagalit. Sa halip, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang malabi. Isang laro. Ito ay najing isang laro. Yumuko siya at sinuri ang lupa. Nakita niya ang mabakas ng paa ni Sofia maliliit. Walang sapin. At nagpapakita ng pagmamadali. Patungo sa silangan. Bulong niya sa sarili. Walang direksyon. Tumatakbo lang. Para kay Mang Mateo. Ito ay isang simpleng panggangaso. At siya ang mga ngaso. Samantala, sa istasyon ng pulis, si Agent Reyes at Miguel ay nakaharap sa isang pader. Ang kaso ay opisyal ng sarado. Ang salarin. Si Marco ay patay na ang magkatawan. E yung sa suicide note ay nasa dagat na para sa pulisya. Tapos na ang lahat. Hindi ako naniniwala. Sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ngang pagkadismaya. Hindi magagawa ni Marco yon. At si Sofia paano? Si Sofia wala tayong ebidensya. Miguel. Sabi ni Reyes. Ang kanyang sariling boses ay may bahid ng pagkatalo. Ang journal ni Marco ay hindi sapat. Sasabihin nila na gawa-gawa lang iyon ng isang isip na may problema. Ang salita natin laban sa salita ng isang patay at sa impluensya ng isang buhay. Naupo si Miguel. Ang kanyang mukha ay nakasupsop sa kanyang napalat. 5 taon. 5 taon ng paghihintay. Para lang mauwi sa wala. Ang pag-asa na naramdaman niya ilang araw lang ang nakalipas ay ngayon ay parang isang malayong panaginip. Mayroon bang anumang lugar na maring puntahan ni Marco, isang lugar na lihim? Na siya lang ang nakakaalam, tanong ni Reyes. Sinusubukang humanap nga kahit anong hiblang ang pag-asa. Umiling si Miguel. Wala akong alam. Palagi lang siyang nasa bahay o kasama nga man niya. Ngunit habang sinasabi niya iyon, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang malayong alaala. Mula noong bata pa sila. Minsan, naglaro sila ni Marco sa gubat. Nagtayo silang isang maliit na bahay-bahayan. Ipinagabang ni Marco sa kanya ang isang lugar. Ano yon, tanong ni Reyes. Nakita ang pagbabago sa ekspresyon ni Miguel. Isang lumang observation post. Sabi ni Miguel, dahan-dahan, na parang hinuhukay ang alaala mula sa limot. Ginamit daw yun ng mga sundalo nung gyera. Nasa tuktok ni isang burol, sabi ni Marco. Mula doon, kitang-kita ang buwang, lawa at ang mga daanan sa ibaba. Tumingin siya kay Reyes. Isang biglaang pag-asa ang sumilay sa kanyang mamata. Sabi niya, kung gusto kong magtago sa Itay, doon ako pupunta. Dahil doon, makikita ko siya bago pa niya ako makita sa gubat. Si Sofia ay natututo. Natututo siyang maging bahagi ng kanyang paligid. Ang gutom ang nagturo sa kanya na kilalanin ang halaman. Naalala niya ang isang libro na dinala ni Marco. Isang libro tungkol sa mga halaman sa Palawan. May isang larawan doon ng isang maliit na pulang bunga. Nakita niya ang parehong halaman sa gilid ng isang sapa. Kumuha siyan isa. Nag-aalangan. Ngunit ang kanyang kumakalam na sikmura ang nanay. Kinain niya ito. Matamis. Ito ay isang maliit na tagumpay. Ngunit sa kanyang sitwasyon, ito ay parang isang himala sa parehong sandali. Ilang kilometro ang layo. Natakpuan ni Mang Mateo ang isang bakas. Isang bakas ng sapatos na lumubog sa putik malapit sa sapa. Tiningnan niya ito. Ang sukat. Ang direction. Magaling. Sabi niya sa hangin. Natututo ka na. Pero hindi sapat. Alam niya kung saan ito patungo. Ang lahat ng sapa sa bahaging ito ng gubat ay dumadaloy patungo sa isang lawa. At alam niya ang pinakamabilis na daan papunta doon. Ang laro ay nagpapatuloy. Ngunit ang agwat sa pagitan ng manganso at biktima ay unti-unti nang lumiliit.
ang huling mensahe pagkatapos ng 3 araw sa gubat. Isang pagbabago ang naganap sa loob ni Sofia. Ang takot ay naroon pa rin. Isang malamig na kasama sa bawat sandali. Nanguna sa ibabaw ng takot na yon. May isang bagong damdamin na nagsimulang tumubo. Isang damdamin ng paglaban. Natanto niya na hindi siya maaring tumakbo magpakailanman. Ang gubat ay malawa. Ngunit ang kanyang lakas ay may hangganan. Ang mangganggaso sa likod niya ay hindi napapagod. Kailangan niyang baguhin ang laro mula sa pagiging tinutugis. Kailangan niyang maging ang nagsaset ng pain. Kinaumagahan. Nagsimula siyang mag-iwan ng nabakas. Ngunit hindi mga aksidenteng bakas. Sinadayang bakas. Isang baluktot na sanga dito. Isang bato na inilipat doon. Mga maliliit na senyales na madaling makitang isang sanay na mata. Mga senyales na nagsasabing, narito ako. Sundan mo ako. Gumawa siyang isang maling landas. Isang daan na paliko-liko at walang patutunguhan. Isang daan na mag-aaksaya ng oras ng sinumang susunod dito habang abala ang mga ngaso sa pagsunod sa kanyang pain. Siya ay pupunta sa ibang direksyon. Sa direksyon ng nag-iisang lugar na pumasok sa kanyang isip. Ang observation post. Ang lugar na minsan ang ikinuwento sa kanya ni Marco sa isa sa kanilang matahimik na pag-usap. Samantala, sa bahay nga Mateo, si Agent Reyes ay gumawang isang mapangahas na desisyon. Sa kabilang paksasarang kaso, bumalik siya sa bahay. Dala ang isang waran para suriin muli ang kwarto ni Marco. Ano ang hinahanap natin, tanong ni Miguel. Nakasama niya isang bagay na hindi nila nakita. Sagot ni Reyes, ang kwarto ni Marco ay malinis na. Masyadong malinis. Walang alikabok. Walang anumang personal na gamit na naiwan. Maliban sa mga muebles. Ngunit ang atensyon ni Reyes ay napunta sa isang bagay na itinapon sa basurahan. Ang original na suicide note. Hindi ito kinuha ng mga pulis ni De La Cruz bilang ebidensya. Itinuring nila itong isang personal na pag-ari ng pamilya. Kinuha ito ni Reyes gamit ang isang tiyani. Inilagay niya ito sa isang plastic na supot. Tiningnan niya ito ng maigi. Ang papel, ang tinta, ang masalita. Walang kakaiba. Ngunit, nang itas niya ito laban sa liwanag mula sa bintana, may nakita siyang isang maliit na bagay. Isang napakalit na mansa sa gilid ng papel. Hindi ito tinta. Ito ay tudyang putik. Miguel. Sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Tingnan mo ito. Lumapit si Miguel. Tiningnan niya ang mansa. Putik. Sabi niya, ano naman ang kakaiba diyan? Ang putik sa lugar na ito ay mapula-pula dahil sa iron. Paliwanag ni Reyes. Ngunit ang putik na ito, mas maitim, mas pino. Nakakita na akong ganitong uringang putik dati. Saan sa paligid ng abandonadong bahay na kahoy. Isang biglang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nag-ugnay-ugnay. Si Marco ay hindi nagpakamatay sa kwartong ito. Sabi ni Reyes. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa katiyakan. Pumunta siya sa bahay na kahoy. Marahil para kunin ang journal o marahil para tulungan si Sofia. Sinundan siya ni Mateo doon. At doon, niya siya pinilit na isulat ang liham na ito. Pagkatapos, ay pinatay niya siya at dinala ang katawan dito para gawin ang eksena. Mayroon na silang ebidensya. Isang maliit. Halos hindi nakikitang ebidensya. Ngunit sapat na. Isang matibay na ebidensya na magdudugtong kay Mang Mateo sa lugar ng krimen. Kailangan nating humingi ng arrest warrant. Sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon at kailangan nating mahanap si Sofia bago pa siya mahanap ni Mateo. Taute ni Kais sa gubat. Natapuan ni Sofia ang isang malaking puno ng akasya gamit ang talim ng kanyang bolo.
Inukit niya ang isang simpleng simbolo sa balat na puno. Isang araw na may 5 sinag. Ang parehong simbolo na iginuhit ni Maya sa pabalat ng kanyang notebook. Ang simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Hindi ito isang senyales ng pagsuko. Hindi ito isang tawag para sa tulong. Ito ay isang mensahe. Isang mensahe para sa halimaw na tumutugis sa kanya. Isang mensaheng nagsasabing hindi na siya natatakot. At higit sa lahat, isang mensaheng nagsasabing hindi niya kinalimutan ang mga naiwan. Huminto sa pagtakbo si Sofia at sa wakas ay nakuha na ni Agent Reyes ang ebidensyang kailangan niya. Ang pag-asa. Gayon pa man marupok. Ay, nagsimulang muling magningas kung nakikinig ka pa rin. Mangyaring tulungan akong makomento sa pag-asa sa ibaba. Para alam kong mayroon akong makaibigan na kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang iyong presensya ay ang pinakamalaking pahikayat para sa akin na ipagpatuloy ang paglalahad ng paglaban para sa hustisya para sa mga nawawalang kaluluwa. Ang pain, ang lahat ng malandas. Sinadya man o hindi. Ay, patungo na ngayon sa isang lugar. Enlao na pusa at tege. Na tumagal ng 5 taon at ilang araw. Ay malapit nang matapos sa isang entabladong gawa sa lupa at puno. Si Sofia. Pagod ngunit may isang determinasyon na parang bakal sa kanyang kaluluwa. Ay narating ang paanan ng burol kung nasaan ang lumang observation post. Hindi niya ito inakyat agad. Ang gubat ay nakturo sa kanyang isang mahalagang araw ang pasensya sa halip. Ginugol niya ang isang buong araw sa pagmamasid mula sa isang ligtas na layo. Pinag-aralan niya ang galaw ng hangin, ang mga tunok na dala nito, ang mga posibleng daanan na maaaring gamitin ng isang tao sanay sa gubat. Ang gubat na dati ay kanyang kalaban. Isang laberinto ng takot ay ngayon ay kanyang kakampi. Ang mapuno ay kanyang mapader. Ang mga anino ay kanyang kanlungan sa loob ng 5 taon sa kubo. Ang tanging nagawa niya ay mag-isip, magbasa, at mag-obserba ang magkakayahang iyon. Na nahasa sa matagal na katahimikan at pag-isa, ay ngayon ay kanyang pinakamalakas na sandata. Nakatuklas siyang isang malaking baheng putakti na nakasabit sa isang mababang sanggangang puno ng nara. Malapit sa pinakamadaling daanan papunta sa pos. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang mapanganib. Ngunit matalinong ideya na hindi nangangailangan ng lakas, kundi ning tamang tiempo. Ginamit niya ang natitirang lakas para gumawa ng isang simpleng bitag gamit ang mga matitibay na baging isang tali na maingat niyang ikinubli sa ilalim ng mga tuyong dahon. Ang dulo nito ay nakakabit sa sanggang nga puno. Kapag natapakan, hihilahin nito ang sanga ng may sapat na lakas para mahulog sa bahay ng putakti. Hindi ito isang sandatang nakamamatay. Ito ay isang panggulo, isang distraksyon, at sa isang laban kung saan siya ay dehado. Ang distraksyon ay isang malaking kalamangan. Ang kalikasan mismo ang kanyang magiging sandata. Samantala, sa bayan, nakuha na ni Agent Reyes ang isang John Doe arrest warrant, isang waran na walang pangalan. Base sa ebidensya mula sa isang hindi kilalang journal at sa mikroskopikong bakas ng putik na natakpuan sa suicide note. Sapat na ito para arestuhin ang sinumang nasa lugar ng krimen. At alam ni Reyes kung sino ang taong iyon, isang malit na koponan ng NBI. Kasama si Miguel. Ang tahimik na naglakbay patungo sa timog na bahagi ng gubat. Ang kanilang magagalaw ay mabilis at walang ingay. Bawat isa ay isang profesional na sanay sa ganitong uri ng operasyon. Sigurado ka ba dito? Miguel, tanong ni Reyes sa isang pabulong na boses habang sila ay naglalakad sa makapal na kagubatan. Ang tanging gabay nila ay ang isang lumang, alaalang isang batang lalaki. Dito iyon. Sagot ni Miguel. Ang kanyang boses ay may katiyakan na hindi nagmula sa lohika, kundi sa isang pakiramdam. Ito ang lugar na ipinagmamalaki niya sa akin noon. Ang kanyang lihim na kaharian.
kung saan siya ang hari. Nang marating nila ang gilid ng gubat na malapit sa burol, nakita nila ito. Isang lumang pickup truck na kulay berda. Nakaparada sa ilalim ng puno. Maingat na nakatago sa mga anino. Ang parehong truck na laging minamaneho ni Mang Mateo, ang parehong truck na nakita malapit sa campsite 5 taon na ang nakalipas. Nakatinginan si Reyes at Miguel. Isang tahimik na pagkilala. Tama siya. Ang alaala ng isang bata ang naging kanilang pinakamahalagang mapa. Nagsignal si Reyes sa kanyang matauhan gamit ang kamay. Walang salitang binitiwan. Kumalat sila. Tahimik na parang mga anino ng paniki sa takip silim. Binabakuran ang buong lugar. Ang bawat isa ay umahanap ng pwesto sa likod ng mapuna at malalaking bato. Naghihintay sa itaas ka burol. Si Sofia ay nasa loob ng lumang observation post. Ang istruktura ay gawa sa kahoy na bulok na at bakal na kinakalawang na nungunit mula sa mga siwang sa pader nito. Kitang-kita ang lahat sa ibaba. Nakita niya ang bawat galaw. Nakita niya ang pagdating ng truck ni Mateo. Nakita niya ang pagayat nito sa burol. At pagkatapos, nakita niya siya. Si Mang Mateo ay lumabas mula sa mga puno. Hindi siya mukhang pagod. Sa kabilang ng ilang araw na pagtugis, ang kanyang paglakad ay kalmado. Punong isang nakakakilabot na kumpiyansangang isang mangangaso na alam na malapit na niyang makuha ang kanyang biktima. Sinusundan niya ang mamaling bakas na iniwan ni Sofia. At ang mabakas na iyon ay nagdala sa kanya ng diretso sa panan ng burol. Uminto si Mateo. Tumingala siya sa observation post. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang magalabi. Isang ngiting tagumpay. Alam niyang naroon si Sofia. Tapos na ang laro mula sa kanyang taguan. Tiningnan ni Sofia ang lalaking pumatay sa kanyang kaibigan. Ang lalaking kumuha ng 5 taon ng kanyang buhay. Ang galit sa loob niya ay parang isang apoy. Ngunit ito ay isang malamig na apoy. Isang apoy na nagbibigay ng linaw. Hinding bakabulat, pinanatili niya itong kontrolado. Hindi ito ang oras para sa emosyon. Ito ang oras para sa estratehiya. Mula sa kanyang posisyon sa likod ng mapuno. Nakita ni Reyes ang lahat. Nakita niya si Mateo na nakatinggala. Ang kanyang anyo ay isang simbolo ng arogansya. Nakita niya ang isang bahagyang galaw sa isang siwang sa pader ng pos. Naramdaman niya ang tensyon sa hangin. Isang kuryenteng halos pisikal. Isang katahimikan na mas maingay kaysa sa anumang siga. Itinaas niya ang kanyang kamay. Isang senyas sa kanyang mga tauhan na mahanda. Si Mang Mateo ay nagsimulang umakyat sa burol. Dahan-dahan, ang bawat hakbang ay may bigat ng isang taong sigurado sa kanyang tagumpay. Ang bawat hakbang ay nagpapalapit sa kanya sa bitak. Tumingin si Sofia sa taling baging na nakakabit sa kanyang kamay. Ang kabilang dulo ay nakakabit sa bitak sa ibaba. Ang kanyang pulso ay matatak. Tinitigan ni Miguel ang anyo ni Mateo mula sa malayo. Ang kanyang makamay ay nakakuyom ng mahigpit. Ito na ang sandali. Ang sandaling hinintay niya sa loob ng 5 taon. Sa bawat gabing, hindi siya makatulog. Si Mang Mateo ay ilang hakbang na lang ang layo mula sa nakatagong tali. Hindi niya ito napapansin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa posay taas. Sa kanyang gantimpala, ang buong gubat ay tila huminto sa pahinga. Lahat ay handa na. Ang paghuhukom sa gubat, isang hakbang, 2 hakbang, sa ikalawang hakbang. Ang bota ni Mang Mateo ay lumubo sa matuyong dahon at tumama sa nakatagong baging sa isang iglap. Ang mekanismong gubat ay gumana. Ang sangga na puno na ra ay biglang bumagsak pababa. Na parang isang kamayng kalikasan na humahampas. Ang bahay ay nakaputakti. Na sinlaking sangbulang basketball? Ay, nahulog mula sa pagkakasabit nito at bumagsak sa lupa. Ilang talampakan lang mula kay Mateo. Ang katahimikan na gubat ay biglang nabasa ng isang galit at nakakabinging ugong. Libo-libong putakti.
na ang tahanan ay nagambala. Ay sumugot palabas. Isang itim at gumagalaw na ulap ng galit. Si Mateo ay nagulat. Ang kanyang aroganteng ngiti ay biglang naglaho. Napatras siya. Ibinawasiwas ang kanyang mga kamay sa hangin para itaboy ang insektong sumusugot sa kanya. Sa maikling sandaling iyon, ang kanyang kontrol ay nawala. Ang mga ngaso, ang haring gubat, ay biglang naging isang biktima na walang magawa. NGA yon. NA ang malinaw na sigaw ni Reyes. Ito ang senyales. Mula sa iba't ibang direksyon. Mula sa likod, may kapunot bato. Lumabas ang mga ante ng NBI. Ang kanilang magalaw ay mabilis. Tahimik. At may isang layunin. Sila, parang maespiritong gubat na lumitaw para maningil ng utang. Ang kanilang magabaril ay nakatutok kay Mateo. NBI huvak kang kakalaw si Mateo. Nakapala pa rin sa mga putakti. Ay lumingon. Ang kanyang mukha ay isang maskarang gulat at hindi makapaniwalang galit nang makita niya si Reyes at ang kanyang matauhan na nakapalibot sa kanya. Ang lahat ng gulay ay nawala sa kanyang mukha. Wala siyang dalang baril. Sa kanyang isipan, ito ay isang simpleng paghahanap lang sa isang takot na dalaga. Hindi niya inakala na kakailanganin niya ito. Ang kanyang arogansya ang naging kanyang kapahamakan. Tapos na ang laro. Mateo, sabi ni Reyes. Ang kanyang boses ay malamig at matatak habang dandan siyang lumalapit. Ngunit si Mateo ay hindi sumuko sa takot. Sa halip, isang kakaibang bagay ang nangyari. Tumingin siya sa paligid. Sa magabaril na nakatutok sa kanya. Samgahen kay Reyes. At tumawa siya. Isang malakas. Mape. Baliw na tawa na umalinggaw sa buong gubat. Laro sabi niya. Habang dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang nga kamay. Akala niyo ba? Ito ay isang laro. Ito ay hindi laro. Ito ay kontrol. Ito ay kapangyarihan. Itinuro niya ang kanyang dibdib gamit ang kanyang hinlalaki. Sa loob na 20 taon. Ako ang batas sa lugar na ito. Ako ang nagpapasyak kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay. Si De La Cruz ang duwak na iyon takot siya sa akin. Ang mataw sabayan lahat sila ay takot sa akin. Alam nila. Sa kaibuturan ng kanilang puso. Alam nilang may mali. Pero wala silang ginawa. Wala silang sinabi. Dahil ang takot ang pinakamalakas na kadena sa lahat. Habang nagsasalita siya. Dahan-dahan at tahimik na bumaba si Sofia mula sa observation post. Hawa niya ang bolo ni Marco sa isang kamay. Hindi bilang isang sandata, kundi bilang isang simbolo ng lahat ng nawala nang makita siya ni Mateo. Ang kanyang tawa ay humina at napalitan ng purong pakamuhi. Ikaw, sabi niya. Ang kanyang gamata ay nanlilisik. Ang pinakamalaking pagkakamali ko. Dapat sana'y tinapos na kita kasama ng mga kaibigan mo, pero hindi mo ginawa. Sagot ni Sofia. Ang kanyang boses ay kalmado. Ngunit sa ilalim nga kalmadong iyon ay may isang bigat nga 5 taon ng pagdurusa at iyon ang iyong pagkakamali. Lumapit si Miguel. Tumayo sa tabi ni Sofia. Isang padereng suporta. Tinitigan niya si Mateo. Ang lalaking nagbigay sa kanila ng pekeng pek-asa habang ang kanyang kapatid ay malamig ng bangkay. Ang kapatid ko, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginig sa pinipigil ang galit. Anong ginawa mo sa kanyang gumisi si Mateo? Isang ngising demonyo. Ang kapatid mo, ang tapang niya. Lumaban siya hanggang sa huli. Ipinagmalaki sana kita kung nakita mo. Ang masalitang iyon ay parang isang sampal na hindi nakikita. Ngunit bago pa man makagalaw si Miguel, hinawakan ni Sofia ang kanyang braso. Huvak. Bulong niya. Hindi siya karapat-dapat sa galit mo.
Tumingin si Sofia ng diretso sa mga mata ni Mateo. Ang mamatang halimaw. Kinuha mo ang lahat sa amin. Sabi niya. Ang kanyang boses ay matata. Ang aming mapangarap. Ang aming kinabukasan. Ang aming magkakaibigan. Kinuha mo ang buhay nila. Pero may isang bagay na hindi mo makukuha mula sa amin. Ang aming mga pangalan. Maya, Ana, Lara, Isabel, at ako. Si Sofia. Ang mga pangalan namin ay maalala. Ang pangalan mo ay mabubulok sa limot. Nilapitan siyang maahente at pinusasan. Ang tunong ang peklik ng posas ay ang pinakamatamis na tunong na narinig ni Miguel sa loob ng 5 taon. Habang dinadala siya palayo, dumaan siya sa tabi ni Miguel. Huminto siya sandali. Sayang ang kapatid mo. Bulong niya. Isang huling lason na punong kasamaan. Maganda pa naman sana siya. Hindi kumibos si Miguel. Hindi niya pinansin ang sakit. Sa halip, tumingin siya kay Sofia. Ang babaang nabuhay. Ang testamento ng katatagan. Ang simbolo na kahit sa pinakamadilim na gubat, mayroong pa ring makakalabas na buhay. Ang paghuhukom sa gubat ay tapos na. Ang mga bulaklak na tumubos sa bato, 1 taon ang lumipas. Ang paglilitis kay Mang Mateo ay mabilis at walang awa. Ang journal ni Marco. Ang matatak na testimonya ni Sofia. At ang hindi may kakailang ebidensyang ang putik ay sapat na. Hinatulan siyang habang buhay na pagkabilanggo. Walang parole. Ang kanyang pangalan. Na dati ay isang simbolo ng kapangyarihan at respeto. Ay ngayon ay isang sumpa na ibinubulong sa bayan. Isang babala para sa mga susunod na henerasyon. Ang Palawan ay unti-unting naghihilom. Ngunit ang paklat ay mananatili magpakailanman. Ang komunidad. Na napilitang harapin ang salamin at makita ang sarili nitong refleksyon ng takot at katahimikan. Ay, nagsimulang magbago. Ang katahimikan na dati ay gawa sa takot ay napalitan na isang bagong pagbabantay. Nagbitiw sa pwesto si Chief de la Cruz. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa kahihiyan. Isang bagong hepe. Isang babaeng mula sa labas na may matalas na pananaw at walang kinikilingan. Ang pumalit. Ang matao ay nagsimulang mag-usap. Magbahagi ng mga kwento. At maging mas mapagmatiyak sa kanilang kapwa. Si Sofia ay hindi umalis. Marami ang nakakala na babalik siya sa Maynila. Para takasan ang mamultong nakaraan. Ngunit pinili niyang manatili. Dahil dito sa Palawan. Hindi lang niya natakpuan ang kanyang kalayaan. Natakpuan din niya ang kanyang bagong layunin kasama si Miguel. Nagtayo sila ng isang maliit na pundasyon. Tinawag nila itong liwanag. Ang layunin nito ay simple. Tulungan ang mga pamilyang may mga nawawalang mahal sa buhay upang bigyan silang suporta. Legalmente, emosyonal. At upang siguraduhin na walang kaso ang muling may babaon ng buhay dahil sa takot o kapabayaan. Isang hapon. Sa anibersaryo nga, araw kung kailan natakpuan ang abandonadong bahay na kahoy. Nagpunta sina Sofia at Miguel sa lugar na yun. Ang bahay ay hiniba na. Sinunok hanggang maging abo. Na parang isang ritual ng paglilinis. Ngunit malapit sa lamat na bato kung saan natakpuan ang unang kalansay. Isang simpleng memorial ang itinayo ang mga pamilya. Isang simpleng bato na kinuha mula sa ilog. Na may 4 na pangalan na nakaukit ng simple. Maya, Ana, Lara, Isabel. Naglagay si Miguel ng isang bungkos ng puting bulaklak ng kalachuchi. Ang paborito ni Maya. Si Sofia naman ay naglagay ng 5. Bakit 5 tanong ni Miguel? Ang kanyang boses ay mahina. Ang isa ay para sa akin. Sagot ni Sofia. Para sa bahagi ng aking sarili na naiwan sa lugar na ito. At hindi na kailanman may babalik. Umupos sila sa damuhan. Nakatingin sa memorial. Ang hangin
ay sariwa. At ang araw ay papalubo na. Nag-iwan ng makulay kahel at lila sa kalangitan. Ang katahimikan ngayon ay hindi na nakakatakot. Ito ay payapa. Isang katahimikan ng pagtanggap. Hindi na ako nananaginip ng masama. Sabi ni Sofia. Nakatingin sa malayo. Som nga, ulap. Dati. Gabi-gabi. Naririnig ko silang sumisiga. Ngayon, sa panaginip ko, nakangiti na sila. Tumingin si Miguel sa kanya. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi na ang parehong. Sofia na nasamga, lumang litrato. Isang dalagang puno nga pangarap. Ang kanyang mata ay may lalim ng isang matandang kaluluwa. Nanit sa likod na lalim na iyon. May isang bagong liwanag. Isang liwanag na hindi kayang patayin ng anumang kadiliman. Si Maya. Sabi ni Miguel sa mahinang boses. Ay magiging masaya para sa iyo. Silang lahat. Tumango si Sofia. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon. Tumingin siya salamat sa bato at sa kauna-unahang pagkakataon. May napansin siyang isang bagay na hindi niya nakita dati mula sa isang maliit na siwang sa pagitan ng bato kung saan halos walang lupa. Isang maliit na halaman ang tumutubo sa dulo nito. Mayroon itong isang maliit puting bulaklak. Matatak na nakakarap sa araw. Isang bulaklak na tumubo sa bato. Ang sakit ay maring lumikha ni pinakamalalim na lamat sa ating buhay. Mga lamat na hindi na kailanman maghilom ng tuluyan. Ngunit sa malamat na iyon, sa mga bita na ating pagkasira, doon kung minsan tumutubo ang katatagan, ang pag-asa, ang pag-ibig at ayon. Marahil, ang pinakadakilang lihim sa lahat. Ang kuwento ni Sofia at ng kanyang nga kaibigan ay nagtuturo sa atin ng isang masakit ngunit mahalagang aral. Ang pinakamadilim na anino ay madalas na naktadago sa likod ng liwanag na ating pinakakatiwalaan. Ngunit ipinapaalala rin nito sa atin na kahit sa pinakamatinding kadiliman, ang isang maliit na ningas ng pag-asa sa anyo ng isang kapatid na hindi sumusuko o isang kaluluwang hindi nagpapagapi ay sapat na para muling magdalang ng liwanag kung ang kwentong ito ay nakaantik sa inyong puso. Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong nasalubin sa ibaba. Ang bawat komento ay isang paalala na hindi tayo nag-isa sa ating mga paglalakbay. At kung nais ninyong patuloy na maging bahaging ating munting komunidad ng kakuwento, malugot ko kayong inaanyayahang mag-subscribe sa LOP Kuwento. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa pagiging kasama sa paglalakbay na ito.